Nagsisimula ang ating kwento na sinasabing ang mundong ito ng mga multo at halimaw, maaaring gamitin ng mga tao ang potensyal ng kaluluwa upang magising ang iba't ibang espesyal na kapangyarihan. Sila ay sapat na malakas upang pumatay ng mga demonyo at wasakin ang lahat. Ang paggising ng lahi ng tao ay sama-samang tinutukoy bilang isa. Sa isang broadcast na makikita ay ipinabatid ang mga balita at isang lalaki daw nagmamaneho ng karwahe ng patay ang nakapatay sa nagtitinda ng melon sa tabi ng daan. Ilang beses nang nakialam ang mga awtoridad upang mag-imbestiga. Hinamon ni Grandmaster Ma ang Undead King sa isang live broadcast at natalo ng kabilang panig sa isang tira lamang. Sa isang panayam pagkatapos, sinabi ni Grandmaster Ma na hindi nagsalita ang kabilang panig tungkol sa martial arts at palihim na umatake. Nalutas na ang mga insidente, ang may sala ay isang masamang espiritu na si Wu, at sa ngayon ay nakakulong na ito. Sa di kalayuan ay makikita naman ang isang binata na bigla-bigla na lamang ito umahan sa tambak na basurahan na napapasigaw na sobrang baliw na talaga raw ang mundo. Ipinakilala ang ating pangunahing bida ang kanyang pangalan na siya raw si Lin, na kagigising lang mula sa basura. Nagbiro pa ito na baka magulo daw ang kanyang hairstyle. Sa kanyang isip-isip ang ibang mga crossover na tao ay walang talo sa simula ng laro walang pangalawa. At siya ay ordinaryo lamang na walang talento na kahit kailan ay pwedeng mamatay at itapon sa basura. Ayon pa sa kanya naging gwapo siya sa halos buong buhay niya ngunit hindi inaasahang tumawid sa isang kaiyahiyang paraan. Napapamura ang ating bida dahil kung malalaman niya raw kung sino ang pumatay sa kanyang papatayin niya rin daw ito. Matapos noon ang kanyang pagsigaw-sigaw ay naibilang naman nito ang kanyang pansin sa kanyang likod dahil may naririnig ito na isang ingay. Tinignan niya ito at sa kanyang isip-isip napakababa ba ng kalidad ng mga tao sa ibang mundo subalit napapatanong rin siya na kung kailan ba lumitaw daw ang lalaking ito. Sa hindi inasahan ay ang kanyang tinitingnan na taong nakatalikod ay bigla-bigla na lamang itong umikot ang ulo. Kasabay noon ay tumingin ito sa ating bida at nagsasabing napakabango daw ng dugo ng taong nasa harap niya. Sa gulat ng ating bida dahil hindi pala ito isang tao ay napapa-attract nga siya nito at napapatanong na kung ano ba ito. Sa naglalaway ng isang ito ay sumugod na nga ito at nagsasabi pa sa ating bida na hayaan mong tulungan ka ng cute na uncle na ito na suriin ang iyong katawan. Kaya binalaan niya pa ang ating bida na hindi daw siya makakatakas. Sa takot ng ating bida at walang anumang talento ay panay sigaw naman ito na huwag daw itong lumapit sa kanya. Sa papalapit na isang ito ay sinubukan niya pang pagsabihan ang ating bida na pumasok na lang daw ito sa bibig ng uncle na ito. Sa takot ng ating bida na baka dito na siya mamatay ay napapasigaw na lamang siya ng labis na kung sino man pwedeng tumulong sa kanya. Kasabay noon ay may bigla na lang may isang patalim na lumilipad at paikot-ikot na tumapos sa halimaw. Habang pinagmamasdan iyon ng ating bida ay makikita sa kanyang harapan ang pagtalsak ng dugo na kanya ring ipinagtaka na kung sino ang tumulong sa kanya. Matapos makita ng ating bida kung paano ito pinatay ng isang atake ay unting-unting naman natutunaw ang katawan ng halimaw. Sa pagbagsak ng patalim na ginamit sa pagpatay ng halimaw at ito nga ay isang gunting lamang na sandata ay kinuha naman agad ito pabalik sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. At dito ay tumambad ang isang magandang babae ang umano'y tumulong sa ating bida at pumatay sa halimaw at nagsalita ito na ang sabi may nakita siyang nakababatang kapatid. Tumayo ang ating bida at ipinabatid sa babae ang kanyang pasasalamat at pagliligtas nito sa kanya. Sa isip-isip niya habang pinagmamasdan ng magandang babae ay hindi lang daw ito malakas napakaganda niya pa. Tumingin rin naman itong babae at lumapit sa ating bida at kanyang itinanong na kung maganda ba talaga siya. Sa kaisipan ng ating bida na kung ganito ba daw talaga ka-enthusiastic ang mga babae sa ibang mundo. Pero ang ganda talaga ng katawan niya, hehe. Sinagot niya ito at nag-thumbs up na sumasang-ayon na maganda nga ito. Tinanong niya ulit ang ating bida na tila nag-iiba na ang kanyang mukha at tingnan daw niya ng mabuti na kung maganda pa rin ba siya. Sa pagpapalit ng kanyang mukha na parang halimaw pa ito sa halimaw na kanyang pinatay kanina kaya sinabihan niya ang ating bida na kung ano na daw sa tingin niya ngayon. Sa ipinapakita ng anyo ng babae ay makikita naman ang pag-iba ng pagmumukha ng ating bida na't Ayla mas natatakot pa ito sa kanyang kaharap ngayon kaysa kanina kaya naman ay napapamura nga siya nito. Napapatanong siya sa isip na kung bakit isang halimaw na naman akala pa naman daw niya isa siyang magandang bayani na dumating para iligtas siya dahil doon ay muntik pa siyang umibig.
Dahil sa hindi pa makapag-isip ng maayos ang ating bida at natatakot na rin inilapitan na nga ito ng babae at tinanong muli ang ating bida na sagutin daw siya nito kaagad. Sa itinanong naman ng babae sa kanya ay hindi naman niya ito masabi-sabi sa labis na rin ng takot na baka patayin pa siya nito. Subalit sa isip-isip ng ating bida naramdam ang lambot ng hinaharap ng babae sa kanyang dibdib kahit malapit na raw siyang mamatay pero ang sarap daw ng pakiramdam na ito. Kayong paman ay nangingibabaw pa rin ang pagkadesperado na mabuhay ng ating bida kaya hindi daw ito ang oras para isipin niya ito, na habang makikita na naghihintay pa rin ang babae sa isasagot ng ating bida. Sa kaisipan muli ng ating bida dahil kung sasabihin niya daw na maganda ito siguradong gugupitan niya ang bibig ko. Kung sasabihin niya pangit ito, siguradong papatayin niya ako agad. Kaya tinatanong niya rin ang kanyang sarili na kung ano ang kanyang pipiliin sa dalawa. At dahil sa hindi pa sumasagot ang ating bida ay kinuha na nga nito ng babae ang kanyang sandata pagkatapos nun gaya ng iniisip ng ating bida itinutok nga ito ng babae sa kanyang bibig. Kaya ang nasabi na lamang ng ating bida sa kanyang sarili na tapos na siya. Napapapikit na lang siya nito habang umaasa pa rin na sana na may magliligtas sa kanya dahil kakagising niya lang daw tapos mamamatay na naman siya ulit. Kasabay naman noon ang pag-activate ng system dahil natukoy raw na nasa panganib ang host kaya matagumpay na nakatali na sa kanya ang divine selection system. Sa isip-isip ng ating bida dahil sa huminto daw ang oras at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ipinapakita ang system at binigyan siya nito ng pagpipilian at ang una nito tumakas agad ngunit hahabulin siya ng babaeng halimaw. Ang misyon na ito ay gagantimpalaan siya ng isang makapangyarihang tableta na magpapalakas sa kanyang lakas ng ilang beses. At ang pangalawa lumuhad at magmakaawa at tuparin ang anumang kahilingan ng babaeng halimaw. Ang misyon ay gagantimpalaan siya ng mga cleansing pills na magpapagising sa kanya ng S-class na pisikal na talento. Pangatlo kung mamatay ka sa ilalim ng mga labi ng isang magandang babae, maaari kang maging isang multo. Kaya binalaan rin siya ng system na huwag na lamang daw itong magsalita, halikan niya na lang ito sabay mura sa ating bida na gago. Ang misyon ay gagantimpalaan siya ng isang random na gift pack ng SSS level na supernatural abilities. Napaisip ang ating bida at nakapatanong na kung ito ba ang maalamat na plug-in system. At nasabi pa niya na matagal na siyang naglalaro kaya pipiliin niya raw ang SSS level kaya susubukan niya ang ikatlong pagpipilian. Nag-notice naman uli ang system na hinihiling sa host na isagawa kaagad ang gawain. Sa desperado ng ating bida dahil sa gusto niyang makuha ang SSS level kaya walang ano-ano ay binaliwala niya na ang itsura ng babaeng halimaw upang makuha lamang ang gantimpala. Kaya nilapitan niya na ito at hinawakan ang balikat at matapos noon ay walang pandidiri hinalikan niya ito sa mismong labi. Sa paghihiwalay ng kanilang mga labi iniisip pa ng ating bida ito daw ang kanyang unang halik kaya di na rin daw masama na masubukan niya ito. Sa ipinapakita na iyon na paraan ng ating bida ay nawala nga ang pagkabayolente ng babae at pag-aanyo ng halimaw ng kanyang mukha na tila ba nagustuhan pa ang ginawa na galaw ng ating bida. Dahil dito habang pinagmamasdan ng ating bida ang magandang mukha ng babae ay hindi niya nga naiwasan muli na mamangha sa kagandahan nito. Ayon pa sa kanya dahil kapag nalantad ka sa isang babaeng demonyo kailangan mong gamitin ang iyong pag-ibig upang kumbonsihin siya. Dahil din doon ay bigla na lamang ito tumalikod na ipinagtaka naman ng ating bida kaya nang subukan niya pa sanang magpaliwanag sa ginawa niya ay ngunit hindi na ito pinansin pa ng babae. Bagkus ipinakilala na lang niya ang kanyang sarili na siya raw si Hong Ye, at habilin niya pa sa ating bida na may pamumulang pisngi na magkikita sila muli. Kasabay noon ay ipinapakita ang pumapalibot na aura sa kanyang katawan at biglang paglaho na labis naman ikinamanghan ng ating bida ang biglaan na pagkawalan nito. Lumabas ang system ng ating bida dahil nakumpleto niya na raw ang gawain. Na-trigger na ang reward. Ito ay isang SSS level na supernatural power random. Ipinabatid rin ng system sa ating bida na mangyaring isigaw niya raw ang Smash the Darkness with Thunder. Napatanong naman ito ang ating bida dahil sino ba raw natanga ang sisigaw ng mga linyang pang middle age na iyan, subalit hindi niya na lang ito pinansin pa. At gaya ng sinabi ng system ay sa pamamagitan ng pagtaas ng isang daliri ng ating bida ay sinigaw niya nga ang Smash the Darkness with Thunder. Kasabay noon ay may bigla na lamang ng dilim ang kalangitan at mga pagkulog habang may makikitang isang nilalang na lumabas.
At pagkatapos ay isang napakalakas na thunder lightning ang bumaba tungo sa ating bida. Sa una nito ay hindi pa siya nahihirapan at makapaniwala na bumabagsak sa kanya ang nakakamatay na thunder lightning habang makikita rin sa kanyang mata ang iba pang kasunod. Sa pangalawang kasunod nga nito ay mas lalo namang pinalakas pa ang epekto ng thunder lightning sa dahilan na magkapunit-punit ang damit ng ating bida. At sa pangatlo ay kapansin-pansin na rin hindi na ito isang ordinaryong thunder lightning lamang dahil makikita sa dikalayuan ang epekto ng liwanag kaya napapaisip na ang mga nakakakita at natatakot dahil parang may bumabaraw na isang demonyo. Gayunpaman sa nakatayo at nakakakita rin na babaeng ito ay napag-alaman niya rin naman na isa daw itong heavenly thunderstorm. At napag-alaman niya rin na mayroon daw talagang isang taong nagising sa S-rank o mas mataas na antas ng espesyal na kakayahan, dahil ayon sa pagkakaalam niya tanging ang lalaking iyon sa Kenlan City ang lumampas sa S-class kaya napapatanong siya na kung sino daw kaya ito. Ngunit bigla rin siyang natigilan at kanyang ikinabigla na may naisip at napagtanto na kung posible daw kaya ito ang inapo ng lalaking iyon. Matapos ang matinding kinakaharap na iyon ng ating bida ay makikita naman na ang paglaho ng thunder lightning na nanghuhulugan lamang na matagumpay ang prosesong iyon na natanggap ng ating bida, habang kasabay ang pagpatak ng ulan. Sa kabilang banda na makikita ang ating bida na nakaluhod at makikita rin sa kanyang katawan na may naiwan pa itong enerhiya ng thunder lightning. Pagkatapos noon ng paghihirap ay muling nag-abiso ang system na binabati niya ang host sa pagkuha ng SSS level ability. Napapahawak naman sa ulo ang ating bida at napapatanong na kung ito ba talaga ang kapangyarihan niya. Nag-abiso muli ang system at ipinabatid sa ating bida na mahina pa raw ang lakas ng host. Ipinabatid ng system na maaaring kumpletuhin muna ng host ang lakas upang mapabuti at magamit ang kakayahan ng SSS level at maaaring unti-unting mai-unlock rin ang iba pang bahagi. Napapatanong naman ito ang ating bida sa kanyang sarili na kung ito ba raw talaga ang kapangyarihan ng may-ari ng katawan na ito. Dahil ayon daw sa mga alaala ng katawan na ito, ang kasalukuyang pampublikong limitasyon ng kapangyarihan ng mundo ay S-class at nagising din siya sa S-class. Dahil kung ganoon daw magiging invincible siya sa mundong ito at maging pinakamalakas kasabay naman ng kanyang tusong ngiti at labis na pagkatuwa. At excited na daw siya na mangyari ang mga bagay na iyon. Nag-abiso muli ang system dahil sa may napansin ito ng malaking bilang ng mga multo at halimaw na papalapit sa kanya kaya mangyaring lumikas daw agad ito sa lalong madaling panahon. Naunawaan naman ito ng ating bida kaya mabilis siya tumaligod upang tumakbo dahil wala daw siyang lakas para labanan ito. Matapos noon ang mahabang-habang niyang pagtakbo ay nagpapasalamat ito dahil sa wakas narating niya na ang tirahan ng may-ari ng kanyang katawan. Sa nakatayo na ating bida ay sa kanyang isip-isip dahil ang bahay daw na marangyang ito tiyak na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Sa unang pagkakataon na pumasok siya nito sa gayong kalaking bahay medyo kinakabahan daw siya kaya pinakalma niya ang kanyang sarili dahil sa ngayon ito na ang kanyang tirahan. Sa oras noon ng kanyang pagbukas ng pintuan ay nagulat naman ito sa kanyang nakikita sa harap. Ang nakita lang naman niya sa kanyang harap ay si Zir na ang kanyang kapatid. Itinanong naman ni Zir sa kanyang kuya na kung bakit ang tagal daw niyang nakabalik. Sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin siya kay Zir dahil halos nakalimutan niya, mayroon din daw pala siyang kapatid na babae na mabait na nagngangalang din na si Lin Shi. Sa pagtataka ni Zir sa kanyang kuya dahil parang pulubi ito ang kanyang itsura kaya tinanong niya ito na kung anong nangyari sa kanya dahil mukhang may mga pasa daw ito sa mga katawan. Nagpalusot ang ating bida at kanyang sinabi na maulan at madulas ang daan kaya hindi sinasadyang nahulog siya. Pinaniwalaan naman ito ni Zir kaya sinabihan niya na lamang ito na mag-ingat na siya sa susunod. At sinabihan niya rin ang ating bida na nagluto siya ng ginger soup, inumin niya kaagad ito. Kinuha ito ng ating bida at kanyang ipinapasalamat subalit sa kanyang isip ay napakabuti daw talaga na kapatid ni Zir. Umalis na si Zir at nagpapalam sa ating bida na matutulog na daw siya kaya siya na ang bahala dito. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang mangkok ng soup gayong ayon daw sa kanyang mga alaala siya ay inampon ng pamilya Lin mula noong siya ay bata pa. Pagkatapos mamatay ng kanyang mga namagulang, nakatira siya kasama ang kanyang mga kapatid na sina Lin Hua at Lin Shi. Sila ay may mga pambihirirang talento at pinagkalooban siya lamang ang isang talunan at madalas na kinukutya.
3 taon na ang nakalipas ang kanyang kapatid na babae ay napili na sumali sa espesyal na dibisyon dahil sa kanyang mahusay na kwalifikasyon dahil sa kanyang abalang schedule bihirang siyang umuwi. Kaya inaalagaan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay masyadong hindi mapaglabanan at hindi man lang maalagaan ang kanyang sarili at siya ay walang pakialam sa kanyang kapatid na babae. Nasabi niya rin sa may-ari ng kanyang katawan gayong napakagandang daw ng kanyang kapatid na babae subalit hindi lang talaga alam ng orihinal na may-ari kung paano ito pahalagahan. Sa matahimik na buhay na sana ng ating bida ay may kung sino naman ang biglaan na lamang sumigaw at tumawag sa kanyang pangalan, kaya ang iniinom niyang soup ay nabitawan niya ito. Lininggan niya ito at tinatanong na kung sino daw ang walang hiya ang sumipa sa pinto habang umiinom siya ng sabaw. Isang babae ang tumawag sa kanya habang papalapit naman ito sa ating bida ay sa kanyang isip ito daw si Chu Junyao, tinanong niya ito na kung anong ginagawa daw nito dito. Sa galit ni Chu Junyao ay pasiga niyang sinabihan ng ating bida gayong paano daw ito naglakas loob na bumalik. Kaninang umaga ipinagtapat mo ang iyong pag-ibig sa akin sa harap ng buong klase gamit ang isang megaphone. Gayong pinahiya din daw siya nito at bigyan daw siya ngayon ng magandang sagot. Napaisip ang ating bida gayong pagkatapos daw niyang ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Chu Junyao pinatay siya malapit sa paaralan, kaya napapatanong rin siya na kung ano ang koneksyon sa pagitan ng dalawang pangyayaring ito. Subalit binaliwala niya muna ito kaya uunahin niya daw muna asikasuhin ang babaeng ito. Matapos nun ay sinagot siya ng ating bida na nangungulangot gayong nagbibiro lang daw siya kaya tinanong niya rin si Chu Junyao na hindi naman siguro sineseryoso niya ito diba? Idinagdag pa ng ating bida na sinabi gayong hindi daw siya nangangahas na magkagusto sa isang mabangis na tigre na tulad ni Chu Junyao, gayong natatakot rin siyang baka kainin siya ng bunito. Sa sinabi naman na iyon ng ating bida ay hindi nga ito nagustuhan ni Chu Junyao kaya sinabihan niya ito na kung naghahanap na ba raw ito ng kamatayan. Itinaas ni Chu Junyao ang kanyang paa upang subukan umatake sa ating bida gayong papatayin niya ito. Ikinabahala naman ito ng ating bida habang tinitingnan ang papalapit na isang flying kick ni Chu Junyao gayong mahina pa siya kaya labis ang kanyang pangamba sa oras na mama ito sa kanya. Sa sipa na iyon ni Chu Junyao ay pasimpleng naiwasan naman ito ng ating bida habang makikita sa eri na lumilipad si Chu Junyao subalit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang damyugo ang kanyang ilong gayong nakikita niya ng harap-harapan ang panty ni Chu Junyao. Kaya tila nawala nga sa sarili ang ating bida at napapa sana all na lang ito. Sa kahihiyan na iyon ni Chu Junyao at walang kwentang atake ay minura niya ang ating bida. Itinigil ni Chu Junyao ang kanyang mga walang kwentang atake at tinakpan ang kanyang pinakamahalagang pagkababae at sinabihan niya ang ating bida na ang bastos daw nito sinisilipan raw siya. Sinagot ito ng ating bida gayong hindi daw niya iyon sinasadya katwiran niya pa na tinatanong si Chu Junyao na kung hindi ba daw ito nakokonsensya na hinahayaan niya ang isang inosenteng teenager na katulad niya na makita iyon, kaya si Chu Junyao daw ang humingi ng tawad sa kanya. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay mas lalong naman itong ikainis ni Chu Junyao kaya't sinabihan niya ito na itigil daw nito ang kanyang bunganga. Sa sandaling iyon ay lumabas naman si Zir at hamarang sa kanyang kuya at sinasabihan niya si Chu Junyao na huwag daw itong gumawa ng gulo dito. Kumalma naman si Chu Junyao gayong paman ay sinabihan niya rin si Zir na hindi siya nakikipag-usap sa mga bata. Sa papaalis na si Chu Junyao ay pinapaalalahanan niya rin ang ating bida na huwag niya daw kalimutan na bukas ang araw ng espesyal na pagsusulit sa paaralan. Idinugtong niya pa may mga nagising na C-level o mas mataas na psychic abilities upang maging karapat-dapat na makapasok sa Kenlan Academy. At ipinagmalaki niya rin ang kanyang sarili gayong nagising niya na ang A-class niyang kapangyarihan. Ipinadala na siya sa akademya ng maaga at mayroon rin siyang magandang kinabukasan doon. At para naman daw sa ating bida sa buhay na ito ay imposible na para sa ating bida na makasabay sa kanyang mga yapak, at mas mabuti na lamang daw kumuha na lang ito ng third-rate na universidad at maging isang ordinaryong tao sa ilalim ng lipunan. Sa sinabi na iyon ni Chu Junyao ay kinumpronte niya sa isip si Chu Junyao gayong ano ang pinagsasabi nito maging isang siyang ordinaryong tao, gayong nagising niya na rin ang kanyang SSS level na espesyal na kapangyarihan. Kasabay naman noon ay nagbigay ng gawain ang kanyang system at ang kanyang pagpipilian. Ang una magtiis ng isang sandali ng kapayapaan at katahimikan. Huwag gumawa ng anumang sagot at ang gantimpala ng misyon isang point ng agility.
Pangalawang pagpipilian, humingi ng tawad kay Chu Junyao at sumang-ayon sa kanya ang gantimpala 10 puntos ng strength. Ikatlong pagpipilian, sagutin si Chu Junyao manampa na kilalanin ang kanyang mga kapangyarihan, ang gantimpala 1 point ng strength. Sa isip ng ating bida, bagamat ang gantimpala para sa pagpipilian ng dalawa ay mapagbigay, ngunit tumatanggi siya, gayong pipiliin niya ang ikatlong pagpipilian. Dahil pinili niya ang ikatlo ay sinagot niya si Chu Junyao at kanyang sinabi hindi lamang siya magpapatuloy sa landas ng isang psychic, ngunit makakapasok din siya sa Kenglan Academy sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas. Napalingon si Chu Junyao at natigilan sa kumpiyansa ng ating bida at kanyang pinaulit ang sinabi ng ating bida na kung anong pinagsasabi nito. Sa isip-isip pa ng ating bida na nag-i-imagine sa kanyang mararating na lakas, gayong ang gwapo daw niya. Dahil sa natapos na ng ating bida ang gawain sa system ay binabati na siya nito sa pagkumpleto at natanggap niya na ang 1 point strength. Kasabay ng kanyang pag-thumbs up na mag-like daw ang mga ito at mag-subscribe. Maraming salamat. Napabugtong hininga si Chu Junyao at naglalakad papaalis at hindi na pinansin pa ang kay-abangan ng ating bida, gayong kahit sino naman daw ay maaaring magyabang, ngunit ang lakas ang tunay na pinag-uusapan dito, kaya ang mapapayo na lang daw niya sa ating bida ay alagaan niya ang kanyang sarili. Ninas naman ang ating bida na hindi pinapaniwalaan ang kanyang kakayahan, kaya sinabihan niya rin si Chu Junyao na pagsisisihan niya daw ito balang araw. Naniniwala naman dito si Zir sa kakayahan ng kanyang kuya, gayong tiyak daw siya na majay gising niya ang kanyang psychic powers. Kumpiyansa namang sinagot ito ng ating bida, gayong sumasang-ayon din daw siya sa sinabi ni Zir. Matapos noon ng mga ilang mga kaganapan ay sa ilalim ng gabi na makikita din na natutulog na ang ating bida na bukas pa ang bintana habang may isang dahon na pumasok at paghawi ng kurtina. Sa natutulog na walang kamalay-malay na ating bida ay makikita ang si Hong Ye na bumubulong sa tinga ng ating bida, gayong sa wakas nahanap niya na raw ito. Hinawakan ni Hong Ye ang pagmumukha ng kanyang bib love at kanyang sinabi, gayong kinuha daw ng ating bida ang unang niyang halik, kaya dapat daw itong managot sa buong buhay niya. Habang nagsasalita rin, natulog ang ating bida at kanyang binanggit ng paulit-ulit ang isa pang halik. Kinabukasan, habang maririnig ang ingay at boses ng ating bida na baka mahuli na daw siya sa gaganapin na psychic ability test. Sa papalabas nating bida ay tiwalang-tiwala naman si Zir sa kanyang makukuha na resulta at sinabihan siya na good luck. Sagot ng ating bida na huwag daw mag-alala si Zir, gayong papasa siya sa psychic ability test. Sa isip-isip ni Zir na pinagmamasdan paalis ang kanyang kuya, gayong naniniwala daw siya na ang kanyang kuya ang pinakamagaling at sana di daw siya nito bigwan. Sa walang tigil ng pagtakbo ng ating bida ay sinasabi niya sa kanyang sarili na pagod na siya, parang namamatay na daw ang mga kidney niya. Sa kanyang kaisipan, gayong kagabi daw ay napanaginipan niya ang babaeng multo na kasama niyang natutulog, para bang totoo daw talaga ang pangyayari na iyon. Matapos noon ay pinapakita ang Kenglan First High School at narito rin ang lahat ng mga estudyante na gustong kumuha ng kanilang psychic ability test. At sa loob ng paaralan ng Indoor Conference Hall ay makikita si Chu Junyao na may 2 bodyguard sa kanyang likod at nagtatanong na kung bakit wala pa ang iba pang estudyante, anong oras na. At may isang boses na nagsalita para sa lahat na mangyaring pumila na daw sila sa isang organisadong linya upang gawin ang pagsusulit. Habang pinagmamasdan ni Chu Junyao ang mga estudyante sa baba ay napapatanong naman siya, gayong ang mga estudyanteng daw ngayon ay talagang mas masahol pa kaysa sa isa pang sesyon. Makikita naman ang ating bida sa di kalayuan na sumisingit, gayong padaanin daw siya ng mga ito. Hinawakan ng ating bida ang balikat ng lalaki na nasa unahan dahil kukuha rin daw siya ng psychic ability test. Lumingon naman ito sa kanya at pasigaw niyang sinabihan ng ating bida hindi daw ito makakapasa. Subalit bigla naman itong natigilan at napagtanto, gayong nakikilala niya ang ating bida at sa kanyang isip ay napapatanong siya nito na kung bakit hindi pa daw ito namatay. Gayong paman ay tinanong niya peren ang ating bida na kung ano daw ang ginagawa niya dito. Nakilala rin naman ito ng ating bida na si Yang Ye. Napaisip ang ating bida sa katotohanan na pinatay siya habang nakatingin ito kay Yang Yi, sapagkat si Yang Yi daw ay may gusto kay Chu Junyao, kaya sa madaling salita magkaaway silang dalawa. Malamang na may pinadala siyang assassin para ipapatay siya. Nagsalita si Yang Ye na may pang-iinsulto sa ating bida, gayong hindi niya raw inaasahan na ang basurang katulad ng ating bida ay maglakas loob pa ring pumunta sa psychic ability test.
Tiningnan ito ng matalim ng ating bida at sa isip niya gayong ang ginawa daw sa kanya ni Yang Yi ay hindi niya basta lang papalampasin. Sinabi ng nakakataas na ito sa lahat dahil ang psychic ability test daw ay opisyal nang magsimula. At ipinaunawa niya rin sa lahat gayong ang pagsusulit daw na ito ay tutukoy sa kanilang kinabukasan tanging kung nagising ka sa C-level pataas, magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa Kenlan Academy. Kaya naman mangyaring seryosohin raw nila ito. Kasabay noon ay tinawag niya na ang pangalan ng estudyante na si Wang Xiaoming na kinagulat naman niya na labis hindi inaasahan na siya pa talaga mauna. Sa kanyang paglalakad papalapit sa bulang crystal upang matukoy ang kanilang kakayahan at lakas at magising na rin ang kanilang kapangyarihan. Ipinapatong na ni Wang Xiaoming ang kanyang kamay sa bulang crystal habang umaasa siyang magising niya ang kanyang kakayahan. At di nagtagal ay ipinakita ang kanyang kakayahan na ito nga ay isang walang kwentang kakayahan na isang Iron Pan F-class ability, kaya sinabi ng tagasuri na bagsak daw ito, kaya naman ang marinig ito ni Wang Xiaoming ay hindi na lang siya makapaniwala na ganoon ang kanyang nakuha. At sa sunod-sunod na pagtawag ng tagasuri, sa kanilang mga pangalan ay sunod-sunod din naman yang sinasabi na mga bagsak ang mga ito, kaya lubos na lamang na tumatawa ang kanilang mga kaklase sa mga walang kwenta nilang kakayahan. Kaya nang tawagin na ang pangalan ni Yang Yi gayong siya na raw ang susunod ay nagtitilian naman ang mga babae sa kanyang likod nang marinig ang kanyang pangalan. Sa pagpatong ni Yang Yi sa bulang crystal ay makikita agad ang resulta nito gayong napasabi pa ang tagasuri na maganda raw ito. At nang makita ang kanyang kakayahan ay inanunsyo agad ng tagasuri sa lahat na ang nakuha raw ni Yang Yi ay isang A-class na kakayahan na ang tinatawag na The Ghost Wolf. Pahayag pa ng tagasuri na gaya daw ng inaasahan niya hindi na daw siya nagtataka na kung bakit A-class ang nakuha nito. Habang naisip rin ni Chu Junyao na pinagmamasdan si Yang Yi gayong di niya akalain na pagbubutihin daw talaga ni Yang Yi ang kanyang lakas upang makuha lang ang A-class na kakayahan. Kasunod naman noon ang pagtawag na ng pangalan ng ating bida at ang hinihintay rin na makita ni Chu Junyao na kung tama nga ba ang sinabi ng ating bida sa kanya na papatunayan nito ang kanyang lakas. Sa kumpiyansa at paniniwala ng ating bida na magising niya ang kanyang kakayahan gayong sa ngayon daw ay oras na para ipakita sa lahat ang tunay niyang kasanayan. Ngunit hindi pa man nakalapit ang ating bida ay pinagtatawanan na siya ng mga ito gayong isa lang daw itong talunan at tinatanong nila ang ating bida na kung sino daw ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na pumunta dito. Nagayong rin naman ang naisip ni Yang Yi sapagkat nakakahiya daw talaga ang ating bida na pumunta pa dito. Sa pag-akyat at paglapit ng ating bida ay natutuwa pa ito sa kanyang kamangmangan gayong ang nasa isip niya na kung bakit siya pinagtatawanan ng mga estudyante dahil siguro daw ay masyado siyang gwapo. At dahil sa kanyang paulit-ulit na pagyuko hindi niya na namamalaya na bumukas na ang kanyang zipper kaya naman sinabihan siya ng tagasuri na mangyaring isara muna ang kanyang zipper bago sila magsimula. Ngunit hindi naman ito kinahiya ng ating bida gayong ang mahalaga daw sa kanya ay ang magising niya ang kanyang espesyal na kakayahan. Sa kanyang paglapit sa bulang crystal nagmala Power Rangers pa ito dahil ngayon daw ay saksihan nila ang himala na kung paano niya makukuha ang mataas na kakayahan. At nang may lapit na nito ang kanyang kamay at mahawakan ang bulang crystal, ay natigilan naman ang mga tatlong ito na tila ba ay may mga mangyayari na hindi maganda, kasunod noon ay nagyabang na naman ang ating bida sa mga ito na tingnan daw nila ito ng mabuti. Sa di pa kontento sa kanyang pagmamayabang ay humarap pa ito sa mga estudyante at kanyang sinabi na ito daw ang tunay na tinatawag na kakayahan na ang SSS, habang walang kamalay-malay siya na ang lumitaw pala sa screen ay Trifle F. Kaya naman natigilan na lang ito sa kanyang pagmamayabang nang sinabi na ng tagasuri sa kanya na ang kanyang nakuha ay Triple F, na labis naman na ipinagtaka ng ating bida na kung anong ibig sabihin ng tagasuri. Ngunit nang mapagtanto niya na ang ibig sabihin ng tagasuri ay tumingin nga siya nito sa malaking screen na kung saan ipinapakita ang nakuha niyang kakayahan, kaya naman ay hindi nga makapaniwala ito ang ating bida gayong ang kanyang inaasahan na SSS ay hindi niya nakuha. Tulad rin naman sa inaasahan ni Yang Yi sa ating bida ay mas lalo nga siyang natuwa na makita na mas pinagtatawanan pa ang ating bida. Sa kanyang isip na huwag na daw pang mangarap na makalapit ang ating bida kay Chu Junyao sa susunod nitong buhay. Sa hindi pa rin makapaniwala na ating bida na kung bakit nangyari ito gayong nahihirapan daw siyang magising kaya hindi daw siya magpapatalo. Dahil doon ay napapahawak na sa ulo ang ating bida dahil sa diferen daw lumalabas ang kanyang kakayahan na SSS.
Kasunod noon ay may kung sino na lamang na boses ang maririnig at ang sabi na mukhang kailangan daw ng ating bida ang kanyang tulong. Natigilan naman ang ating bida gayong may biglaan na lang humawak sa kanyang mukha. At nang mapagtanto ng ating bida na ito si Hong Ye ay natawag niya pa ito na ang babaeng multo kaya walang ano-ano tinanong niya agad si Hong Ye na talaga ba raw na nandito ito upang tulungan siya. Matapos ang sandaling iyon ay nag-anunsyo muli ang taga-suri gayong ang potensyal daw ng ating bida ay unting-unting nagbabago. Nabahala na ang taga-suri dahil patuloy pa rin daw umaangat ang kakayahan ng ating bida sa ngayon daw ang potensyal na nito ay umabot na sa S-class. Isinaad rin ng taga-suri sa ating bida gayong kung magsasanay lang daw ito ng husto mayroon itong pagkakataong i-upgrade ang kanyang mga kapangyarihan para tumaas pa ng husto. Nang makita naman ito ni Chu Junyao ay masaya naman siya sa ipinapakita na naabot ng ating bida dahil ayon pa sa kanya hindi na masama ito. Ngunit kabaliktaran naman ito kay Yang Yi gayong hindi siya natutuwa sa kakayahan na pinapakita ng ating bida. Sa tuwang-tuwa na ating bida ay sinabihan siya ng taga-suri bagamat ang power level lang daw nito ay if lamang, ngunit mayroon pa rin daw siyang potensyal ng 1 sa 1,000,000 S-class, kaya sa pagkakataong ito nakapasa siya. Sa sinabi na iyon ng taga-suri ay mas lalo pa nga siyang natuwa at nagpapasalamat dahil matatawag na siya sa ngayon na nagising. Matapos ang pangyayaring iyon sa waiting area ay binigyan sila ng 10 minuto na magpahinga dahil susunod na ang pangalawang pagsusulit. Sa sandali ding iyon ay nilapitan siya ni Yang Yi at kanyang pinagmumuka sa ating bida na ang basura ay laging basura, kahit na mayroong kang isang makalangit na potensyal ito ay basura pa rin sa huli. At pinanglalanda kanya rin na sinabi dahil pagkatapos daw ng pangalawang pagsusulit ay hindi na ito makakapasa pa. Sa una ay hindi naman ito sinagot ng ating bida, at dito ay sinagot niya ito na may nakakabwisit na pagmumukha at kanyang sinabi ano ang sinasabi mo baka naman nagseselos ka lang sa aking potensyal. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay kinagalit naman niya ito at kanyang kwinilyuhan ang ating bida dahil sino daw ang magseselos sa isang kaluna na tulad niya kaya hinamon niya ang ating bida na labanan siya. Kasabay din na iyon nag-trigger ang system ng ating bida at binigyan na naman siya ng task at 3 pagpipilian. Unang pagpipilian pabayaan na lamang si Yang Yi at huwag niyang pansinin ng direkta ang gantimpala 3 point ng agility. Pangalawang pagpipilian pagbigyan ng kahilingan ni Yang Yi at ang gantimpala 3 point ng strength. Sa sandali din na iyon ay hindi niya na pinatapos ang 3 pagpipilian gayong buong-buo ng sinasalo ng pagmumukha ni Yang Yi ang kamaunang ating bida at ang kanyang pinipili ay ang pangalawa. Sa umusok-usok pa na kamao ng ating bida ay inanunsyo naman agad ng kanyang system na nakumpleto niya ang kanyang task kaya natanggap niya na ang 3 points ng strength. Gayong paman ay hindi naman nawala ng malay itong si Yang Yi bagkus pinanglalanda kanya parent sa ating bida na siya raw ang young master ng pamilya Yang, kaya sino daw ito nasaktan siya. Sa mga pagbabanta ni Yang Yi sa ating bida ay may kung sino naman ang nagsalita na pinapatigil na sila. Pinaalalahanan niya ang mga ito gayong ang pagsusulit daw ay malapit nang magsimula. At ang mga estudyante na nakapasa sundan daw siya ng mga ito, at ipinabatid niya rin na maghanda na silang magpatuloy sa tunay na larangan ng digmaan. Napaisip naman ang ating bida na nakatingin sa kasuotan ng babae gayong ang simbolo daw ng ahas sa kanyang braso. Ay nanghuhulugan lang na siya ay mula sa Kenlan Academy.